So once again, atong isgutan ang churches in the New Testament. And before we begin, mga kaigsunan, mag-ampo ta. Let's pray. Heavenly Father, once again, we come before you, O Lord. We thank you for the strength that you have given to us. We praise you, dear God, this morning. And we claim your promise, Lord, that 2 or 3 gather together in your name. You are in the midst of them. And we acknowledge your presence with us, O Lord. And I pray that you will bless us with your wisdom. Allow us, O God, to understand your message. Kabahin sa church in Smyrna. And please, Lord, allow me to deliver this message according to your will. Let the Holy Spirit speak through me, O God, to your people. And I pray that this will be done, Lord, for your glory and honor. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. All right. Ang atong isgutan, mga igsoon, today is the church in Smyrna. The church in Smyrna. Makita ra ni nato, mga igsoon, if you're going to search the Bible, naara gyud ni sa Book of Revelation, duha ka verses. Pero naa siya context, pero na-mention na siya twice kung imong tan-awon sa Bible, mga igsoon. So, unsa man ni ka importante ang Smyrna nga naapil magyud ni siya sa 7 ka churches nga gisgutan sa Ginoo sa Book of Revelation. So, ang kanang 7 ka churches, mga example na siya, mga bati, mga nabuhat sa mga churches nga bati, naapoy mga nabuhat sa mga churches nga nindot, nga mahimo natong example, mga igsoon. Kay makita nato kanang 7 ka churches, makita nato sa mga kasimbahanan today, naagyo mga ingonan na gyud. O nganong gibutang na sa Ginoo diha to warn us, to instruct us, to guide us, nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo sa iyang simbahan, mainsakto po nato, mga igsoon, malikayan nato ng di mao, o atong mabuhat na ang mga sakto o angay natong buhaton para sa Ginoo. Are you listening? Kay tanan natong buhaton diri sa church, di gyud ni para sa tao, para gyud ni sa Ginoo, mga igsoon. So whatever you do here, bisan pagani tuwa sa gawas, claiming that you are the Son of God, whatsoever you do, according to what the Bible says, do all for the glory of God. Labaw na kung naa ka sa church. Sabda na to? Labaw na kung naa ka sa church. So tanang respeto, tanang kanang pag-adore nimo sa Ginoo, sama sa giingon ni David, ang iyang reason nganong moanha sa church to inquire and to behold the beauty of the Lord. So hinaot pa maupod na ang atong kanang dadon-dadon sa atong kasing-kasing to inform, no? To be informed by the word of God, to search more about the word of God, to see the beauty of God. Dili sa beauty, mga igsoon, sa nanimba. Amen. Kay basin ba ang imong excitement ba? Nimba na pud, makikita na pud ko. No. Makita na sa Ginoo, negative. Amen. Ang mga angels nga naka-assign nimo, mayon nga negative ni tawanan, negative. Wala ni tunga kay mag-worship. Ni tunga ni kay lain ang tuyo ani. Yan na ba? So, hinaot pa nga makita sa Ginoo, mga worshipper gyud ta. Amen. Na gamay ra ba kay nagligas? Worshipper. Kung ato nang ipandol, mga igsoon, ay na lang. No? Wag mong subukan, ha? Kay lahi gyud ang kanang resulta. Okay? Tulo ka butang atong isgutan, kabahin ani, mga igsoon. Number 1, origin and early days. Origins and early days. Now in Book of Revelation, chapter 2, verse 8. Atong basahon, igsoon. Abliha inyong Bible, Revelation chapter 2, verse number 8, o sa Gingos Bible. And unto the angel of the church in Smyrna, write, these things saith the first and the last, which was dead and is alive. Kinsa ni siya? Jesus. Laliman ka, si Christ gyud nag-mention, mga igsoon. Gi-consider ni Christ ang church in Smyrna. So kaning church in Smyrna is one of the important church nga nasugdan ni Apostle Paul. O kanus amin ni nasugdan, mga igsoon, the church in Smyrna likely originated during Paul's ministry in Ephesus. According to Acts 19:10, basahon ni nato niya, Smyrna was a major seaport and commercial center, hinumdumi na, known for its significant Jewish population.
So sagol na ang naa diha sa Smyrna, na mga Hudiyo, na mga Greek, mga igsoon. So, kung atong sabton ha, hinumdumi, kaning Smyrna is a major seaport commercial center. So kung imong huna-hunaon, mura siya og kanang importante nga lugar. Diba? Naadiha ang trading, naadiha ang business, business area ni siya. Igsoon, daghan mga tao, manganha. Alright? So, unsa may kalabutan ani sa atong gihisgutan. Now, atong basahon sa Acts 19:10. Acts 19:10. Sa panahon nga nagtrabaho si Apostol Paul sa Ephesus, dunay panghitabo dito sa School of Tyrannus. Sa panahon nga dito siya nagstay, mga igsoon, na ay bersikulo atong basahon para masabtan yun nato. Acts 19:10. In the School of Tyrannus. In verse number 10, the Bible says, and this continued by the space of 2 years. Imagine na, 2 years, nagpadayon si Apostol Paul og tudlo dito sa School of Tyrannus, so that all they which dwelt in where? Asia heard the word of the Lord Jesus, both Jews and Greeks. Diha apil ang Smyrna, mga igsoon. Naa diha na bilong, gikoridas na diha, mga igsoon, unya not knowing ha, wala na mention, hangtod nga na mention ni Christ dito sa Book of Revelation, nga naa di ay nasugdan nga simbahan sa Smyrna. Mao nay nakanindot, hilom ra kay ba? No? Nindot kay naoy nga dili bitaw bulala bitaw ang kanang nagtrabaho ani nga kanang puros ra istorya ba, kani hilom ra kaayo. Unya pagkahuman si Christ mismo nakakita. Never nga na-mention sa mga apostles, never nga na-mention mga kaigsunan sa mga disciples, wala gyud siya na-mention diri sa Bible, hangtod nga gi-mention ni Christ. Di ba? Wa gani na-mention diri sa Acts chapter 19. Nga usa na siya nga napugasan, usa na siya nga nasugdan og buluhaton. Sa panahon nga si Apostol Paul nagtrabaho sa ministry niya dito sa Ephesus. So, mao ni si Apostol Paul maoy gigamit sa Ginoo para mahimo ning usa ka simbahan sa Smyrna, mga igsoon. Unya, kay baw na ka ha? Pag dili gani sakto ang pagtrabaho, di gyud na i-appreciate sa Ginoo. Unya tanaw na to ang quality, mga kaigsunan, sa Smyrna. Though wala kay siya na mention, but look at the statement of the Lord Jesus Christ. Kay puro magyud ni iyang istorya, mga igsoon. Wala man ni lain istorya sa laing tao. Iya gyud ni tanan istorya diri sa Revelation. Now, number 2, persecution and faithfulness. Lisod kaayo na siya imong i-mix sa usa ka tawo. Gi-persecute ka, nagpabilin kang faithful. Tayo pa. Daghan ba ta makita ning unana, mga igsoon, nga napuno sa persecution, pero nakita gihapon ang iyang kalig-on sa pagpangalagad? Pangitaon kaayo na. Pangitaon kayo na. Praise the Lord. Nakita nato diri, makita ni nato sa church in Smyrna. Now, the church faced intense persecution and tribulation, yet remained spiritually rich and faithful despite their material poverty. Mo nagsige na to gisgot gyud diri, mga igsoon, nga dili gyud kwartay basihanan nga gipanalanginan ka. All right? Nindot kaayo nga panalanginan ka kay providean jud ka sa Ginoo sa imong gikinahanglan. But there are instances na special nga panghitabo, mga igsoon, sa church in Smyrna nga bisan tuod nga nagkalisod sila, pero wa gyud sila mulugak sa ilang pagka-faithful. Alright? Ang sa Macedonia, lahi man sad nga pagka kanang hitabo, mga igsoon, nga luyo sa ilang kalisod, grabe ang ilahang giving. Kay gihatag nila ilang kaugalingon usa. Then, they were able to give the resources that they have. Nahimo silang blessings kinabuhi ni Apostle Paul, and God blessed the church in kanang Philippi, in Macedonia. Gipanalanginan sa Ginoo
Kay diha mismo ni gawas sa baba ni Apostle Paul, but my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Naa diha. So, na-mention, it means they were blessed. Alright? Diri, mga igsoon, medyo lahi. Kay ang nakita gyud nila is poverty. Nakita nila outwardly, they were poor, nagkalisod sila mga igsoon. Pero wa gyud na nakit-i sa ilang pagpangalagad. Wala nakit-i ba nga nakaapekto sa ilang pagpangalagad. Basahan na to ang verse, sa verse number 9 mga igsoon. Balik ta sa Revelation chapter 2 verse number 9. The Bible says, I know thy works according to the Lord, and tribulation, and poverty, pero open, close parenthesis, mga igsoon sa gisulti ni Christ, but thou art rich. Asa man sila rich? Spiritually. And I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Mao ni gasigi og kanang persecute nila, mao ni gasigi gukod og kanang panghilabot nila unya sa ilang kalisod mga kaigsunan. They never stop serving the Lord. So muna sa tanaw sa Ginoo mga igsoon, publika. Sa tanaw nimo sa imong kinabuhi, publika. Pero kabaw ang Ginoo mga kaigsunan that thou art rich. Kabaw kang ano? Ang tinuod na kayamanan, ang Ginoo ang nagkupot. And as long as you are faithful to God, He can give any time, mga igsoon, according to His will, ang provision gikan sa Ginoo anytime. Iya gyud ang ihatag nimo. Mao na nga, do dili nimo wa ka nagkupot-kupot diha, bisag wa pa nimo gikinanglan, di ba? Matawag dato kay nagsubra-subra ang salapi. Pero kay baw ka, kanang dili ka pasagdan sa Ginoo every time mga igsoon nga nakay panginahanglan gi-provide sa Ginoo. Di ba? This is the same thing. That's the same thing. Do wala nang hinubra ang imong kwarta, tanaw sa mga tao, pobre ka, pero wa magkapasagdi sa imong amahan sa langit. Naa diha atong kayamanan. Ingon na siya kanindot, dili pasabot nga wala nang hinubra, nag-awas-awas nga na nagbitay-bitay ng libo-libo diha, niya kumatagak, ay nyo na, ana, wala ta ana. No? Ang uban, maro man na ignoran, datuan niya, oy, kay baliwa raman os kalibo na tagak. Niya, ang imo kay bantayan gyud nimo hasta ang piso gud, di gyud nimo palutson. Pasabot ba, pobre ka? Lahi ni atong kayamanan, igsoon. The Lord promised that whenever you need, He will provide. Whenever you need, He will make a way. Ilaliman ka ana mga igsoon, unsa ka faithful ang Dios nga nag-amping nato. Diarang pangutana, how can you claim kung wala nalipay ang Ginoo nimo? Oh. Kami lipay man kami Luis. Excited man kami. Love kayo namo mga igsoon. So, baliwa ang gasto. Kay love man. Di ba? Dili na mo matter. Basta love nimo ang tao. Unya, kadudahan ba ang gugma sa Ginoo na to? Pero naa magoy gi-require ang Ginoo. Do you love Him as well? Nalipay ba ang Ginoo sa imong kinabuhi? Nakapahimaya ba sa Ginoo ang imong mga gipambuhat sa kinabuhi? Pleasing ba sa Ginoo ang words nga manggawas sa imong baba? Because it matters. It matters, mga igsoon. Kay kaning baba, giangko na ni sa Ginoo, mga igsoon. Sa dihang gipalit ka, iya na ning baba. Og ang gusto sa Ginoo, ang iya sulti na to, gamiton ko na imong baba sa pagwali sa Ebanghelyo. Unya, nakibaw na biyata, the same mouth nga mo praise is also the mouth that will curse. Gibadlong na sa Bible, igsoon. Di ba? O mao na, ang Ginoo dili mo abli sa ganghaan sa panalangin. Amo na madindiin in taon ta mga kaigsunan og sumok. Kung asa ta in taon didto magpakaluoy sa mga katawhan.
Naaman tay Ginoo. Di ba? Unya, dahil panahon nga ang Ginoo, dili mo provide at peace ra ka. The Lord did not allow yet, so it means wait. Iyon na naragod ka simple ni atong kinabuhi. We will not seek for more kung dili gi-allow sa Ginoo. Kita puro ta permissive will. Kung dili mahitabo diri, madas Ginoo, ato na paningkamutan, oy. Diha nagkaguba ang kinabuhi sa mga Kristohanon. Because you cannot abide in the will of God. Amen? Dili sa tanang panahon, uyunan kas Ginoo. Naay panahon mga kaigsunan nga iya sa i-withhold. Pareha sa church in Smyrna. Nganong iya manggitugutan nga naa sila sa poverty? Ngano man? Unya iya pa jud gipahambog. I know thy works. I know thy persecution. Kay baw ko sa inyong giagian ay mga nagpahudiyo-hudiyo unya mga mangtas dahito. Dili dito magtotoo. Niipon diha sa inyuha, naghasik ng lagim, pero ang inyong faithfulness nagpabilin. Tanawag asa mahimaya ang Ginoo. Hinaot pa mga igsoon kung unsa man ay magian nato sa kinabuhi ay jug pasangin ning Ginoo ikagwisada na. Kung ialaw magani niya nga moagi kag kalisod sa imong kinabuhi, make it as an exercise, strengthening your faith. Please God, still praise Him in your life. Lord, thank you for the problem. Dili kay kag reklamo mga igsoon sa kinabuhi. Pait kinabuhi. Sige lang kag reklamo niya, nasulbad. Nasulbad o nagkahinay-hinay na ka mga igsoon o ka-ulcer. Naghapdos na imong tiyan kay sige kag tutok ng problema, wa mo gyud na nabuhin ni. Amino ta? No. Na ay persecution, but please keep your faithfulness. Stay put in the Lord. Ayaw gyud siya biyai. Hala isalikway na tanan, ay lang ang Ginoo gyud. Mao na sa mga schedules mga igsoon, sa unsa pa na ka busy, bisan pa og kanang tanan importante kay na para nimo, pero wa na gyud mas importante pa kaysa Ginoo. Nasabdan nato igsoon, wa nay mas importante pa kaysa Ginoo. So, pasalamat ta, dunay persecution, pero nagpabilin ang faithfulness. Number 3 and last, encouragement and promise. Jesus encouraged the church to remain faithful even in the face of suffering and promised them eternal life and protection from the second death for those who overcome. Sabot ana, truly saved by grace. Dili nato ni sayupog sabot mga igsoon nga tan-awa pastor, panahon na sa simbahan, ang kaluwasan lagi lahutay. Okay, ang katong ni overcome maora may malikay sa second death. Alright? Pero atong sabton mga igsoon, who are the overcomers? Di na to sayupon yun ikuan nga maglibog ta unsa ning salvation. Dapat masabtan yun mo. Ang atong gituhuan nga doktrina sa salvation mga igsoon is by grace. Not by works, but by grace. Gibuhat na ni Kristo dito sa cross, iyang gihatag iyang kinabuhi, namatay siya, gilubong og nabanhaw, gitawag siya ebanghelyo, the gospel of the Lord, the death, burial, and resurrection. Diha ragud ta maluwas. So sa dihang gidawat nimo si Christ, gituhuan nimo ang ebanghelyo, gitagaan na ka sa kaluwasan, gisiliyuhan na ka sa balang espiritu mga kaigsuonan, ug di nagyog ka moadto sa second death. Amen? Unya gitawag na kag overcomers. Muna dili pasabot nga kung di ka ka-overcome, maimpirno kita ni, kinahanglan maning kamot gyud ta. O nagipaning kamot na ni Christ. Nasabda na to mga igsoon? Sige, atong basahon usa ning Revelation chapter 2, verse number 10 to 11. Revelation 2, 10 to 11. The Bible says, "Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life."
So nay madawat nato diri usa ka crown sa mga crowns nga ihatag sa Ginoo nga gitawag og crown of life, katong mga overcomers, katong mga nilahutay sa pagpangalagad mga igsoon, but not for salvation. Ato gyud ning sabton mga igsoon, kay daghan nagbarog ani nga mga kasimbahanan nga diha ra kaluwasan in town, diha ra gyud sila nagtutok gyud. Giwagtang nila ang Galatians, giwagtang nila Ephesians, giwagtang nila uban na mga books nga naghisgot og salvation mga igsoon. Klaro kayo, 1 Peter, klaro kay gisgutan diha ang gospel. Alright? Kani, wala naghisgot og gospel, naghisgot siya works. Naghisgot siya lahutay. Unya ang nakalahutay, malikay sa second death. Maka-overcome, no? Gitagag crown of life. Tanawa sa verse 11. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death. O tanawa, kung dili ka kanang lig-on og doktrina sa salvation, mga kaigsunan, maglibog ka na. Ayaw jud usba ang doktrina sa kaluwasan. By grace, not of works, lest any man should boast. Amen? So kung basihan nato ni, this is work. Pero sa may gipasabot sa Ginoo, kinsa man ang overcomer? Kinsa man ang ga-overcome diri? Unya dili mas makuan dito sa second death. Kana second death is the eternal separation of a person from God. Wa na gyud chance. Eternal separation na gyud na siya. That is going to the lake of fire. All right? So ang ilabay dito, according to the Bible, are those who are not written in the Lamb's book of life. Meaning, wala sila nakadawat sa kaluwasan samtang buhi pa sila. Mga dili luwas. Mauto sila ilambay dito sa lake of fire, which is the second death. Pero, ang katong mga tao nga nakadawat sa kaluwasan karon, nalista na ka sa Lamb's book of life. Alright? Pag-abli sa Ginoo, nasuwat ang imong ngalan, welcome to the kingdom of God. Kaya ang katong ngalan, wala nalista sa libros kinabuhi. Klaro kay na sa Book of Revelation, was cast into the lake of fire, which is the second death. So, dili na to i-misinterpret mga igsoon. Kay kung ato ring ingnon, o tanawa, lahutay lagi. So, wanay kinahanglan ang kuha na ni, Book of Life. Igo na tong mga books nga naabli. Di ba? Books are open according to their works. After that, another book was opened, which is the book of life. Mautoy basihan, kinsay malangit o kinsa ang maimperno. Nasabtan na to? So kanisya, dili ni kaluwasan, mga igsoon, dili ni doktrina sa kaluwasan, kundi ligi pasabot, ani, once you are saved, di na dyo ka makataste og second death. Ato ni klarohon, mga igsoon, sa 1 John chapter 5. 1 John chapter 5, 4-5. Kay mas maayog yun ay natay bersikulo. Verse 4-5, the Bible says, for whatsoever is born of God, luwas ha? Kinsa to ang naluwas na tao pagbalik? O sa gisulti sa Bible, overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith, not works. Not works. So sa dihang gidawat nimo si Kristo, praise the Lord, wa nay second death, mga igsoon, because you are the overcomers. Di ka malipay, ana. Overcomers na ta. Klaro kay gisulti sa Bible. Verse 5, who is he that overcometh the world? But he that believeth that Jesus is the Son of God. No more second death. That is a promise of eternal life. Mao na kita, higugmaon gyud nato ang Ginoo labaw sa tanan, mga igsoon. Tungod kay siya'y naghimo ani nga maka-overcome ta aning kalibutan na. He overcame it for us. Ang ato na lang sundo nato siya, i-enjoy nato ang victory nga iyang nadaog dito sa Calvary.
Dili natutugutan ng yawa nga hugaw-hugawan ang iyang gilimpyuhan. Amen? Dili natutugutan ng yawa nga drawing-drawingan ta mga igsoon o yawanon nga mga batasan sa atong kinabuhi. Never allow the devil to put any type of attitude nga iya sa yawa igsoon. Gilimpyuhan natas Ginoo. Mao na kung makabantay ka nga murag napiksan ka og batasan gikan sa yawa kay sige mo siya glabay batasan nimo God. Mahugawan kay ka isagwilik yun na. Ayog dawata na. Kung ingon ka nga ingon anay naman jud ko. Gitangtang na baya na. Nganong imo man nagisulo og balik. Di ba gingon si Ginoo, old things are passed away. Behold, all things are become new. Ang imo na lang is to exercise that new thing in your life. So that the old type of life, the old character, the old you, dili na siya mo balik. Di ba? O susihay mo kaugalingon. Kinsa ka sa unang, wa pa ka naluwas, kinsa ka karon luwas na ka. Is there any resemblance? Is there any similarity? Bakakon kay ka sa una, bakakon kay pug ka karon. Unya, no remorse. Palaaway ka sa una, palaaway ka pug ka karon, no remorse. Di ba? Pero pasensya mo, nani man jud ko. Unya mo gamit biya ta mga bersikulos Bible. Uy, careful mo gamit-gamit og bersikulos Bible. Because not all open rebuke is right. Mo man ay bugbog sarado mga igsoon nga bersikulo. Kana magkusog kayo ta mga away nya bayon ka mas pasalamat ka kay open rebuke is better than secret love. Rebuke na nga pagpangaway mata. Kanang rebuke mga kaigsunan, imnon alay good. Alay. That was a secret ba? Ikaw, Brad, nakoy nakinadunggan ngayon, nakoy nakita ni mo ngayon na unsa man ang mga isyu ba? Dulo ni mo. Open rebuke. Ang open rebuke, dili pasabot nga, in a public place. Hey, everybody! Listen, I have a news for you! Unya, open rebuke na. Pasabot ka, open space, open place. Dili open ka nga nisulti niya. Wag gyud ta gitudluan si Ginoo nga magpakauaw tag tawo. No, di ba? So, kung naanad ta natay attitude ingon ana mga kaigsunan, sa dihang naluwas ta ato na nang hunungon. Ngano man? That is not in the spirit of God. Di man na iya sa espiritu. Dapat mag-careful na ta sa atong mga isulti. Tepa nakasabot ani? Because every words that we say is kept by the Lord. And during the judgment seat of Christ, it will be revealed by fire. Og diha ka makurat. Agoy. Sa judgment seat. Yan, di na naman nato ma-undo or redo. Repeat. Manay, susiya na to ha. Kinsa ka sa una, kinsa ka karon. Kumusta si old things? Ni passed away na ba o nag-pass away pa? Kumusta si new life? Nito nga na ba? O wala gihapon? That is what we need to do. Exercise your salvation. Dapat mo na atong trabahoon. Atong i-renew mga igsoon ang atong kaugalingon diha sa pulong sa Ginoo everyday para makita nato ang kamatuoran sa new life. Kadigyod bakako ng Ginoo igsoon sa dihang ningon siya all things are passed away, tinuod yun na. All things are become new, tinuod yun na. Pero ang imong kinabuhi, the same old friends nga wa gyud nimo na win sa Ginoo. The same old words nga imo gisigig sulti sukad nga wa ka naluwas, the same old attitude nga tandugonon kaayo, gawas na yung sungay. Unsay kausaban? We call that Christianity.
or insanity? Kay binuang man na, ni-claim ka nga ayala ka niya, wa jud ka pasudla sa ilahang puder. Di ba? Mo-claim ka nga, kanang anak ka o kanang dato niya pagkahuman, wa jud ka ilaha sa imong giangkon. Daghang mga tao nangangkon nga anak sila sa Ginoo, pero wala nila na-possess ang attitude sa Ginoo. How do we call that? Christianity or insanity? Mao na atong bantayan. Kay basig mo gawas ba? Tinuod, di gyud day luwas. Kay nganong di man gyud nato mapakita ang batasan nga iya sa Dios. Di ba? So, unlike sa Smyrna, mga kaigsunan, daghang problema, daghang challenges, daghan nga mga persecutions, pero ang ilang pagtuo nagpabilin, nakita sa Dios, mga igsoon, and they were blessed by God. Gihimo silang example para nato karon, mga igsoon, para makakatunta nga dili ang persecution makapastop sa atong faithfulness. Makapalig-on pahinuna siya. Are you listening? Unya kung panalitan ikaw mo'y gamiton to persecute, ayog pirmiha taon. Ayog pirmiha. No? Ayog yung inaka, this is my rule in the church. No. Di gina siya pwede. Di gina siya mao, mga kaigsuonan. No? Kay ang yawa, pag naka-penetrate na siya, unya mura na siya ni-dwell diha sa imong kinabuhi, nga pirmi nakamayawaan pirmi, nga ang imong kinabuhi, mura na kag-pirmi, mahimong problema sa laing Kristohanon, something is wrong with you. Amen. Kay di yun na mo allow ang Holy Spirit, mga kaigsunan. And He is more powerful than the devil. Diba? We can resist the devil. We can renew our strength sa atong spiritual life. Kada basa nimo sa Bible, you are charging. So question, nagbasa ba mo Bible? Kamay ra ni Iminda. Nagbasa ba mo Bible? Gisabot ba ninyong Bible? Seek for changes sa imong kinabuhi. Mas maayo, nagsuwat ka diha, naghimo kag mga listahan, mga igsoon, kani, ani ko sa una-unya. Kana, praise the Lord. Lord, thank you, Lord. I'm a new person. Ani nga area. So, ipanglista na mga bad character nimo, mga bad habits nimo. Unya, hinahinayo na nimo mga igsoon og crash out. Wa na, Lord. Wa na. Praise the Lord. Diba? Pangitaag yun yung new person, mga igsoon. Kay naa diha, nato mapakita nga ang Ginoo gyud mo naglingkod sa atong trono sa kinabuhi. All right? So the church in Smyrna is often referred to as the suffering church. Due to the intense persecution they endured, despite this, they remained steadfast in their faith. Amen? And their story serves as an inspiration for believers facing trials. Kita yun eh. Are you facing trials in your life? Then be encouraged in the church in Smyrna. Bisag unsa pa nagklaseng persecution, mga igsoon, sa imong kinabuhi. Bisag unsa kabugat ang dagan sa imong kinabuhi, nga wa jud ka nalipay, just remain faithful. Never accuse God. Bisa na lang mangutana ka, Lord, nganong imo maning gialaw? Ha? Naatay right mangutanas Ginoo ana nganong iyang gialaw? Wala gitay right, mga igsoon. Because bisag unsa pay buhaton sa Ginoo aning lawasa, dili ni ako iyahan ni. Tay panaminaw ta. Kung nag-iya ning hutdo ning akong buhok, okay lang. Iya man na. No? Iyang papaon ning akong kahait sa pananaw, okay lang. Iya man na. Pero ako'y nakaingon, no? Ako'y nakaingon ba? Ako'y nakaingon nga naguba akong lawas. Ako'y nakaingon nga nadaot ang akong panghuna-huna. O di ba? Naman na ingon na good, kita mo'y culprit.
Unya pagkahuman mo yun ita, Lord, salua ko, Lord. Tagaay pa kog another chance. May kita makigdeal si Ginoo, nagabulasot na ta. Amen? Unya usahay, itugod sa Ginoo nga ayuhon ka, just to let you know that you are not real. Mauna. Pero ay jud, di na to hagiton ang Ginoo mga igsoon because God is also just. Diba? Pero, kuan siya, kanang dili siya unfair. Mao ni nga, kaning church in Smyrna is perfect for us, mga igsoon, to remember. No? Perfect yun ni siya. Ni-endure ta og mga kalisod sa kinabuhi, pero ang Ginoo naragyod. Naragyod. Tinuod gina nga ang Ginoo, ang distansya niya is just between your knee and the floor. Pila ka inches na? Depende sa batiis, no? Doon ra kayo. Doon ra yung distansya sa Ginoo. Luhod lang. Amen? Unya ang imong kasing-kasing, mga igsoon, paluhura po diha tubangan sa Ginoo. Kaya di man na mo matter, nagluhod ka, pero ang imong kasing-kasing, perting taasa. Dapat nakaluhod ang imong kasing-kasing. Kaya di biyas tanang higayon, pwede ta mo luhod. Kana din, nagbitay ta, unya wa may kaludhan. So, pagluhod nimo nagbitay ka, mahug na ka, kinala ka mo ampo. Sana man ni, oy, di ta ka ampo, ani, di ta kaluhod. Let your heart kneel down before God. Humble yourself before Him and pray. Mga igsoon, naaragin na siya. So, it doesn't matter, persecution, poverty. Hello? Kinsay wala sa poverty diri? According sa government, nabiyan na sila measurement nga naa ka sa poverty level. Mao nang naa ka sa listahan sa para sa kalinaw. Naa ka sa purpose sa kalibutan. You are naa ka sa kwan, nabilong ka sa kanang poverty line. Dapat wa ta diha. O kung naa maganita diha, no regrets. Kung giingnan ka sa kalibutan, naa ka sa linya sa naa sa poverty, no regrets. I'm happy. I am serving God with all my heart. Ingunanan ang mga igsoon, kay dili magudtanan, ha, dili tanan, kanabitong, naman gani mga tao, tagaan imong business, imong yung buhatan yun imong tindahan diha, igbalik nimo wa nang tindahan, gibaligyag apil. Nahurot og panukli. Naagi mga tao nga bisag unsaon imong tabang, di gyud nila kayang buhaton. Pero lipay silang kinabuhi, nakapangalagad sila sa Ginoo, lipay silang magbaklay mga igsoon, lipay silang manabi, kabahin sa Ginoo sa ilahang sitwasyon. Mao na nga di gyud measurement ang kwarta. Kaya dangan kay dato, wa nay pakialam sa buluhaton sa Ginoo. Amen? So praise God for the church in Smyrna. I hope nga natin na learn ani mga igsoon. I hope nga natin na learn. Every head bowed, every eye closed. Most gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for the church in Smyrna. I pray that you will bless us, dear God, nga sa panahon nga kami na pod ang mag-atubang og persecution, tabangi mi, Lord, nga sama sa Smyrna, dili namo buhian ang among pagtuon nimo. Tuguti, Lord, nga makalig-on pahinoon ang mga dautan nga situation sa among kinabuhi. Because in every problem, there must be a lesson nga among ma-learn. Kung unsa man na nga klase nga problem, na agyud na siya nagpahipi nga bulawan. So please, Lord, allow us to look at it that way. And instead nga maluya mi, ma-discourage mi tungod sa mga problema, tuguti, Lord, nga ma-excited mi how you are going to help us nga masulbad ang among mga problema. Salamat kay Lord sa panahon nga makaanhi ang imong mga anak sa altar. Thank you, Lord God, for this invitation time. Please bless your children, O God, to come before you and to kneel down before you, O Lord, asking your strength, your help, nga ma-overcome po nila ang ilang mga persecutions, and in spite of being in poverty level sa ilang kinabuhi, Lord,
naagihapoy kalipay sa ilang kasing-kasing, please allow them to see that, O God, and to rejoice with you, O Lord. And if it's not, I pray that you will bless them and guide them, O God, how to get out from poverty so that they could serve you properly and joyfully. Thank you, Lord God, for this opportunity. And please, Lord, let the glory and honor be upon you only. In Jesus' name, amen.